Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa pag-atake sa Resorts World Manila ng isang gunman, iprinisinta ang mga karagdagang CCTV footage ng malagim na insidente. Tila nagtuturuan naman ang mga pulis at mga opisyal ng Resorts World Manila kung bakit nga ba natagalan ang pagresponde, gayong iisa lang naman ang gunman. Nalaman ding aksidente palang nagkabarilan ang mga pulis at mga security personnel. May report si Jamsi Sante. June 2 kuha ang mga videong ito ng pag-atake ng gunman na si Jesse Carlos sa Resorts World Manila. Dinigang sigawan at paglabas ng mga tao. Kita rin ang pagsusunog ng casino tables ni Carlos. Nag-iwan din siya ng bag na puno raw ng 300 rounds ng bala. Sa pantry area na wala pang 1 metro mula sa fire exit, nagtagong ilang tao. Sunod-sunod na putok ang maririnig mula sa gunman na dumaan sa lobby. Tumuloy siya sa chip bank para magnakaw ng chips na aabot sa 113 million pesos ang halaga. Lumabas siya at muling nag-reload ng bala. Saka bumalik sa loob at kumuha pa ng 60 million pesos na halaga ng chips. Sa isa pang kwarto, makikita ang dalawang nagtatago na kalaunay pinalabas din naman ni Carlos. Based on our expert estimate, around 300 rounds fired or heard, no, in the audio. It will then contextualize the whole environment and the situation of fear and maybe partly explain why they refused or they did not come out from where they were hiding. Bandang 12:33 ng madaling araw, isa-isa nang bumibigay ang CCTV camera dahil sa usok at init dulot ng sunog. We have other footages that show that nag-work. As we've mentioned, Your Honor, yung heat has to get up to a certain degree. Okay. Yes. So for the record, Kasi, at this point, we do not still notice any sprinklers. Okay, At please. 12:19, wala pa hong sprinkler. For this for that particular particular table. table. Ito naman ang kuha bandang 1:27 ng madaling araw. Dalawang magkahiwalay na police teams ang naghahanap sa gunman sa lower ground floor. Sa isang team, kasama isang security manager ng Resorts World na si Bernard Cahigas na nakadamit pang sibilyan. Makikitang nagkagulatan pa ang dalawang team nang magkita kaya't nagpaputok sila sa isa't isa. Napatakbo at nalaglag sa hagdanan si Cahigas sa tinawaan daw sa balakang. Paliwanag lang leader ng police team na nagpaputok kina Cahigas na alarma sila nang makitang nakasibilyan ito dahil nakasibilyan din daw ang gunman. Hindi raw nila nakita agad na may kasama pala itong mga pulis. Nagtotropa-tropa kami to make sure na hindi magkaroon ng crossfire between same forces. Pero ang ginawa po niya, sa halip na mag-response, hindi po siya nag-reply doon sa sinasabi namin. So, doon nagkaroon sir ng misencounter, nagkaputukan, and then he ran off. Sabi naman ni Cahigas, inakala niyang gunman ang kaharap niya. Dagdag pa ng security officials ng Resorts World, hindi nila tiyak noong panahong iyon na iisa lang ang gunman kahit na isa lang ang nakita nila sa CCTV. While we have identified the lone gunman, it does not preclude the possibility that there are still several gunmen or some cooperatives in that incident. One unidentified personnel who introduced himself as from the intelligence community approached me. He even showed to me a video where it appears that there are 2 more personnel coming out, uniformed. What I mean is armed with the rifle, which appears to be inside the casino. So that even added confusion. Nasa pagdinig din ng Lady Guard na unang dinaanan ni Carlos sa mall entrance. Sinubukan ko pa rin po siyang i-challenge, sir. Nung nakahakbang na po kami ng malayo-layo po dun sa pwesto ko, sir, siya naman po yung dating po nung kasama ko, yung roving guard po namin, sir. Pasalubong po sa amin. Then, sinubukan niya rin po na harangin, sir. Tinaas po yung kamay nung roving guard po namin. Then doon na po yung time na tinutukan po siya ng baril. As we were pursuing the suspect, sir, floor by floor, sir, as I said, room by room, we chance upon a CCTV room, sir. Walang tao. Even the Resorts World na gwardyang guide namin, sir, hindi niya masabi kung ano yung nakikita namin sa
sa mga video panels. Your Honor, the information that we have is that a guest activity agent, being a security personnel, was also present in that surveillance room assisting and also recognized the assailant and gave information back that he recognized the area of where the assailant was seen. Ang mga lapses po kasi dito, yung police, hindi naman walang holding group na lahat na lumalabas doon. Dapat i-hold muna. Ilan ang security ng lanting doon? Ang dami, 100. Ilan ang internal security mo, Mr. Gomez? You said 100 o 50. So everybody knew na mag-isa lang yung tao. Yung nga, medyo matagal ang reaksyon. Sabi ng Resorts World, may search and rescue team naman. Mahigit 12,000 nga raw ang ligtas na nakalabas sa gusali. Pero hindi na raw nila nahanap ang mga nagtatago dahil sa tindi ng usok. Nung mag-search and rescue na po na subsequent rounds, mausok na po that time. Wala na pong coverage yung camera. And we already, from being first responders, we stepped back. We acted as second responders, and of course, we submit to the authorities already at that point. Si PNP Chief General Bato de la Rosa, dinepensahan naman ng una niyang sinabi na ang suspect lang ang namatay sa insidente. I was not lying when I said that isa lang talaga, dahil isa lang talaga naman nakita namin. And I was informed by Resorts World that pagdating ko, na evacuate na nila lahat ng kanilang mga hotel guest at ng guest ng casino. So, kaya yung focus namin, Your Honor, was not really solely on search and rescue, kundi yung eliminating the threat being posed by the gunman. Samantala, nagbigay na ng statement sa PNP Sosya ang isa pang security personnel na si Ian Banyas na tinamaan sa hita ng aksidenteng pumutok ang baril na iaabot niya dapat sa pulis. Sa gitna ng pagdinig sa kamera, nagsama-sama naman ng mga empleyado ng Resorts World Manila at ibang naulila. Sa susunod na linggo, magkakaroon pa ng ikatlong pagdinig kaugnay ng insidente. Jamsi Sante, GMA News.